Isang pagod na aso, dating kampyon, ngayoy itinapon na parang basurang wala ng silbi, wala ng uniforme, wala ng kasama, lamang mga paan niyang nagyeyelo at matang hungkag na nakatingin sa loob ng isang restaurant, isang mamahaling kainan kung saan mainit na pagkain ang inihahain sa loob at sa likod ng salamin, tanging malakas na niyebe, gutom at katahimikan. Walang tumigil. Walang nagpakita ng malasakit maliban sa isang tao, isang baguhang pulis, sanay na sa hirap ng serbisyo pero tahimik na wasak sa loob, ay tumingin sa kaluluwa ng isang asong hindi pinansin ng iba. Ang sumunod na mga pangyayari ay hindi mo malilimutan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang asong ulila na pinakain. Isa itong kwento tungkol sa isang nakalimutang kampiyon na tumulong lutasin ang isang misteryong hindi maipaliwanag ng kahit sino, lahat para masuklian ang taong nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Bago tayo magsimula, sabihin mo muna saan ka nanonood. Isulat mo ang pangalan ng iyong bansa sa komento sa ibaba. At kung naniniwala kang ang bawat nilalang ay karapat-dapat igalang at hindi itakwil, pindutin mo ang subscribe button. Ang kwentong maririnig mo ay mananatili sa puso mo habang buhay. Ang komunidad ng Silverbrook na matatagpuan sa ilalim ng mga bundok ng Hilagang Colorado ay nasa ika-5 araw na ng walang tigil na pag-ulan ng niyebe. Ganito katindi ang panahong halos lahat ay natatahimik. Mga kalye, mga ilog at pati mga kaluluwa. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, wala ng tao sa kalsada at ang tanging senyalis ng buhay ay ang ginintuang ilaw mula sa mga bintana ng bahay at ang mahinang ugong ng mga truck na naglilinis ng niyebe. Sa kanto ng Main at Halter kung saan sunod-sunod ang mga nakasarang tindahan na parang mga multong nagyayelo, may isang lugar na patuloy na maliwanag, Lakeside Grill. Isang komportabling kainan na may dingding na kahoy, kilala sa mga taga ron dahil sa venison burgers at wood-fired pizza at sa mga bisita dahil sa romantikong ilaw. Ngayong gabi, ang banayad na jazz music mula sa loob ay humalo sa mga halakhak at tunog ng nagkakabungguang baso. Sa malalaking bintana sa harap, makikita ang mga waiter na maayos na gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, mga pamilyang nagkakainan at alak na isinasaing sa magagarang baso. Sa labas, sa madulas na bangketa, naroon si Rex, nakalimutan ng mundo. Si Rex, isang German Shepherd, mas matanda kaysa sa inaakala ng kahit sino, ay nakayukong nakatabi sa bintana. Ang balahibo niyang dating matingkad na kayumanggi at itim ay kupas na, may halong dumi, usok at yelo. Ang isa niyang tainga, may punit ay bahagyang nakatayo pa rin, tila pilit nilalabanan ng lamig at pagod. Ang katawan niya ay butot balat, halos kalansay sa ilalim ng makapal niyang balahibo. Ang panginginig ng kanyang mga paa ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkapagod. Hindi siya gumagalaw bukod sa bahagyang pagtaas at pagbaba ng kanyang paghinga. Ang mga matang kulay ambar ni Rex, palalim at alerto, ay nakatitig sa salamin. Hindi sa mga tao ang kanyang atensyon, ni sa init ng loob, kundi sa pagkain. Mula sa isang pinggang may inihaw na manok, umuusok ang aroma. Isang bata ang dumidila ng matamis na mantikilya sa daliri. Isang mangkok ng tinapay na may timpla ang ipinasa sa mesa. Ang mga amoy na iyon na lumalabas sa mga siwang ng pintuan ay nagpagising ng mga alaala na hindi na niya maalala. Pagkatapos, inangat niya ang isang paa, matigas at kupas ang dulo, at tinapik ang bintana. Tok, tok, tok. Mahina ang tunog, mas tahimik kaysa katok ng kamay at mas nag-aalangan kaysa nagmamakaawa. Isang galaw na tila bahagi ng kanyang alaala kung paanong humingi ng tulong, kung paanong humingi ng pahintulot, walang nakapansin. Isang lalaki ang bahagyang tumingin, sabay irap. Isang waiter ang dumaan, walang napansin. Isang magkasintahan ang nag-ayos ng upo para makakuha ng mas magandang litrato ng kanilang panghimagas.
ibinaba ni Rex ang kanyang paa pero nanatili sa pwesto. Nagpatuloy siyang tumitig, tahimik na tinitiis ang lamig na parang semento sa kanyang tagiliran. Patuloy ang pag-ulan ng niyebe, bumabagsak at natutunaw sa kanyang tainga, ilong at likod. Ilang blok ang layo, may isang lalaking naglalakad ng may determinasyon. Si Officer Mateo Coletti, tinatahak ang nagyayelong bangketa. Si Mateo, 32 taong gulang, ay matangkad, maayos mag-ayos pero halatang sanay na sa hirap. Nakabalot ang kanyang katawan sa makapal na uniforme, ang maitim niyang buhok ay sumisilip sa ilalim ng nithat ng departamento. Ang manggas ng kanyang jacket ay may bakas ng tuyong asin sa kalsada. Katapos lang niya ang 12 oras na duty, nagsimula sa isang aksidente sa kalsada at nagtapos sa gulo sa pamilya, parehong hindi pa rin nalulutas. Basang-basa ang kanyang bota, naninigas ang mga daliri kahit may guwantes. Si Mateo ay hindi pala emo, pero hindi dahil wala siyang nararamdaman. May lalim ang kanyang katahimikan, isang bagay na nahubog mula sa maagang pagtanda. Ang kanyang ama, isang respetadong sheriff, ay pinaslang habang naka-duty noong siya'y 11 pa lamang. Mula noon, natutunan ni Mateo na ang disiplina sa paghinga, sa pananalita, sa emosyon ay isang anyo ng katatagan. Hindi siya galit sa niebe, sa katunayan gusto niyang maglakad pagkatapos ng trabaho. Dito siya nakakahanap ng distansya mula sa gulo, mga report at mga radyo na hindi tumitigil. Habang papalapit siya sa Lakeside Grill, handa na sana siyang tumingin sa ibang direksyon tulad ng lahat hanggang marinig niya ito. Tok, 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 huminto siya. Ang tunog ay sobrang banayad, halos hindi marinig sa hangin at katahimikan ng taglamig, kaya't akala niya'y imahinasyon lang. Pero narinig niya ulit. Tumalikod siya sa bintana ng restaurant at pinagmasdan ito ng mabuti. Sa una, ang tanging nakita ni Mateo ay ang refleksyon ng kalsada sa kanyang likuran. Pero unti-unting lumitaw ang anyo, malabo, tila hugis ng isang nilalang na binuo mula sa mismong niebe. 4 na paa, nakayukong ulo, taingang tatsulok, buntot na nakalaylay at hindi gumagalaw. Isang aso. Napakurap si Mateo sandaling napako sa kinatatayuan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkaunawa. May kung anong sa ayos, sa tingin, sa paninindigan ng hayop sa likod ng salamin na tila umabot sa isang malalim at matandang bahagi ng kanyang pagkatao. Tokma, muli niyang itinaas ang kanyang paa. Doon lang tunay na napansin ni Mateo. Huminto ang kanyang paghinga. Ang yelo sa bintana ng restaurant ay unti-unting natutunaw mula sa mainit na hininga ni Rex. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang kanyang tainga ay nakalaylay dahil sa pagod. Ang ilong halos nakadikit sa salamin. Ang kanyang paa ay nakaangat pa rin. Tila nag-aalangan kung may saysay pa bang subukan ulit. Sa loob ng komportabling Lakeside Grill, lumabas ang isang waiter mula sa kusinang may automatikong pinto. Bit-bit niya ang isang tray na puno ng mga pinagkainan mula sa bagong bakanting mesa. Matangkad siya, mga 30 anyos, nakasuot ng puting long sleeves na plansado sa ilalim ng itim na vest na may bordado ng gintong logo ng restaurant. Ang name tag niya ay may pangalang Ricardo at ang noo niya ay palaging kunot. Ang mukha'y matalas at mainis. Mabilis lumihis ang kanyang tingin sa bintana habang papalapit sa pintuang likuran papunta sa basurahan. Huminto siya sa paglalakad. Ikaw na naman, mahinang bulong niya sabay buka ng pinto gamit ang siko. Binuksan niya ang pinto gamit ang balakang at biglang sumingit ang mainit na hangin sa nagyayelong gabi. Nagulat si Rex, umatras ng bahagya pero nanatili sa lugar. Mabilis na lumabas si Ricardo, iniwan ang pinto para muling magsara. Tarantadong aso, sambit niya ngayon ng mas malakas, ilang hakbang na lang mula kay Rex. Inangat niya ang tray at sa isang iglap ay ibinuhos ang laman nito sa metal na lalagyan. Kumalabog ang mga plato at tira-tirang pagkain sa buong eskinita.
Nagkalat ang mamantikang tissue, piraso ng tinapay, mga butong nilinis na at isang halos buo pang patatas sa ibabaw ng tambak. Napatalon si Rex, hindi sa ingay, kundi sa galaw ng kamay ni Ricardo, mabilis at may paghamak, parang itinapon ang isang bagay na nakakadiri. Humarap si Ricardo, napansing nakatingin pa rin ang aso at lumapit pa. "Magsilayas ka," sigaw niya, sabay yapak palapit. Iwinagayway niya ang hawak na basang tela, parang tinataboy ang isang hayop sa kagubatan. "Umalis ka rito, maglaho ka." Hindi umangil si Rex, hindi siya tumahol o umatungal. Basta't ibinaba niya ang kanyang tainga, itinago ang buntot sa ilalim ng katawan at umatras ng dalawang maingat na hakbang. Ang katawan niya'y yumuko ng kusa, hindi dahil sa takot, kundi parang sanay na sa ganitong uri ng pagtanggi. Isang bagay na palaging inaasahan. Si Mateo, nakatayo pa rin sa kanto at bahagyang natatakpan ng bumabagsak na niebe, ay nasaksihan ng lahat, napigil ang kanyang paghinga. Isang malalim at pamilyar na damdamin ang bumalot sa buong katawan ni Mateo. Hindi ito galit, kundi isang bagay na matagal na niyang kilala. Isang postura ng pagkatalo na nakita na niya noon, hindi lang sa mga hayop, kundi sa mga tao rin. Sa sarili niya, bumalik sa alaala ni Mateo ang isang mapait na taglamig sa Ohio. 17 taon na ang nakalipas. 11 pa lang siya noon, nakatayo sa beranda ng bahay ng tiyuhin, suot ang lumang coat na halos hindi na siya pinainit. Nasa tabi niya ang maliit na maleta habang malakas na isinara ng tiyuhin ang pinto sa kanyang harapan. "Hanapin mo ang tatay mo," sigaw nito mula sa loob na hindi alam na hindi na kailanman babalik ang ama ni Mateo. Umuulan din ng nyebe noon at si Duke, ang tanging kasama at ginhawa niya sa buhay, ay dumikit sa tagiliran niya, ayaw siyang iwanan. Matalim ang kirot ng alaala. Si Ricardo na may naglalakad pabalik sa pinto ng restaurant, pabulong na nagrereklamo, kadiri talaga. Pero nanatili si Rex sa gitna ng niyebe, hindi makagalaw kung aalis ba o mananatili. Nakatitig pa rin siya sa tambak ng tira-tirang pagkain sa likod ng basurahan, takot na takot para muling lumapit. Lumapit si Mateo, ang tunog ng kanyang mga bota sa yelo ang nagbigay pansin kay Ricardo. Huminto si Ricardo at pinilit ngumiti. "Ay, officer, pasensya na. Hindi ko kayo napansin agad. Ayos lang po ba?" Hindi agad sumagot si Mateo, nakatingin pa rin kay Rex. Mas halata ngayon ang payat ng katawan ng aso. Ang mga tadyang ay kita sa gusot at maruming balahibo. Namumula ang kanyang mga paa dahil sa asin sa bangketa. Sa wakas, nagsalita si Mateo, mahina pero matatag ang boses. "Kailangan mo ba talagang gawin yon?" Napakunot noo si Ricardo at ilang beses kumurap. "Pasensya na po, ano pong ibig niyong sabihin?" Yung pagsigaw, yung pagbato ng pagkain, yung pagtataboy gamit ang basahan. Hindi lumakas ang boses ni Mateo, pero naging mas mabigat, may autoridad. Wala namang ginagawang masama ang aso, wala siyang iniistorbo. Hindi mapakali si Ricardo, nagpalipat-lipat ng tindig habang lumilingon sa security camera sa taas ng pintuan. "Wala po akong personal na galit sa aso. Pero kasi 1 linggo na siyang paikot-ikot dito. Sabi ng boss ko, kapag pinakain mo ang isa, bukas 20 na yan dito." Tinitigan siya ni Mateo, matatag, diretso, hindi kumukurap. "Naisip mo na ba kung saan siya galing?" "Ligaw lang yan, siguro sumusunod sa mga truck ng basura dito sa paligid." "Hindi," mahina, ngunit tiyak na sambit ni Mateo habang umiling. "Hindi yan ligaw na hayop, isa yang dating trained na asong nagtatrabaho o dati siyang ganun." Lumapit si Mateo at dahan-dahang lumuhod, hindi alintana ang lamig ng niyebeng agad bumasa sa kanyang uniforme. Hindi niya tinawag ang aso ni gumawa ng ingay. Tahimik lamang siyang naghintay, may pasensya. Tumingin si Rex ng direkta kay Mateo, pinagmasdan siya ng mabuti at marahang kumurap.
Sa isang iglap, bahagyang gumalaw ang kanyang buntot, hindi sa tuwa, kundi isang tahimik na pagsubok na maalala kung paano tumugon sa kabutihan. Nanatiling tahimik si Mateo, hindi gumalaw ang kanyang mga kamay. Lumambot ang kanyang tingin na para bang sinasabi ng kanyang mga mata, "Hindi ako nandito para palayasin ka." Bahagyang yumuko ang ulo ng aso pero nanatili sa distansya. Nagpalipat-lipat ng tindig si Ricardo, halatang hindi na komportable sa sitwasyon. "Pasensya na, officer," sabi niya, "pero kung makita ng mga customer ang asong iyan dito, baka magreklamo sila sa pamunuan." Itinaas ni Mateo ang isang kamay, hindi inaalis ang tingin sa aso. "Pwede ka nang pumasok ulit." "Ako, sige." Nag-alinlangan si Ricardo, saka binuksan ang pinto at muling nawala sa loob habang niyakap siya ng init mula sa restaurant. Patuloy ang pag-ulan ng niyebe, dumidikit sa gilid ng sombrero ni Mateo at nagipon sa gusot na balahibo ni Rex. Bumitaw ng isang mahinang hininga ang aso, sa kadahan-dahan may pag-iingat, tumapak ng isang maliit na hakbang palapit kay Mateo. Bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Mateo, halos hindi mapansin. Nanatili siyang hindi gumagalaw, wala siyang kailangang gawin. Muling lumalapot ang niyebe, binabalot ng maputing kumot ang makitid na eskinita sa likod ng Lakeside Grill. Tahimik itong bumabagsak, bumabalot sa buong mundo ng malamig at mabagal na katahimikan. Pumuwesto si Rex sa gilid ng malaking basurahan, nakatitig sa tambak ng pagkaing itinapon na ngayon ay kalahating natabunan na ng yelo. Ang hininga niya'y lumilikha ng maliliit na ulap mula sa kanyang ilong, bawat bugso ay nagpapakita ng desperadong pangangailangan. Ang kanyang tiyan ay masakit sa gutom sa ilalim ng marumit gusot niyang balahibo. Ang matinding gutom ay tila kumakain sa kanyang loob. Likas, malupit, hindi nagpapatawad. Dinilaan niya ang kanyang tuyong labi. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw, tila lumalapit sa isang pangarap na madaling maglaho kung siya'y masyadong magmamadali, at tumapak ng isa pang hakbang papalapit sa basurahan. Wala pang 12 pulgada ang layo ng tambak. Basa at sirang tinapay, tira-tirang karne, laylay na dahon ng letsugas at isang lukot na tissue na may bakas pa ng mantikilyang natunaw. Gumapang si Rex, mababa ang katawan sa lupa, nakatago ang buntot sa pagitan ng mga hita at nakadikit ang tainga sa ulo. Ang buong galaw niya ay parang humihingi ng tawad dahil sa pangangailangan, sa pagiging buhay, sa simpleng kagustuhang mabuhay. Habang inaabot na niya ng ilong ang isang patatas na tira, biglang bumukas ang pinto ng restaurant sa isang malakas na pagsabog. Isang lalaking lumabas na parang bagyo, ang mga bota niya'y malalakas ang bagsak sa semento. Si Roberto yon, ang kitchen supervisor, isang lalaking nasa mid-40s, matipuno at pulang-pula ang mukha mula sa init ng kusina. May mantika ang kanyang manggas at may lalim ang permanenteng kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahil sa taon ng trabaho sa magulong kusina, naging mainitin ang ulo niya, mabilis magalit at sobra ang pangangalaga sa kapangyarihang hawak niya sa likod ng kusina. Agad niyang nakita si Rex. "Hindi na naman!" Galit na sigaw niya. Kinuha niya ang isang mahabang kahoy na kutsarang panghalo mula sa lalagyan sa may pintuan, tinaas ito ng mataas at ibinagsak, hindi para sakta ng aso, kundi para takutin sa pamamagitan ng malakas na kalabog sa metal na bahagi ng basurahan. Napaatras si Rex, napaluhod ng bahagya at nadulas sa semento bago bumagsak sa kanyang tagiliran. Pilit siyang bumangon, mabilis ang tibok ng puso pero hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap, isang uri ng pagkapagod mula sa paulit-ulit na pagtakwil. Lumapit pa si Roberto, mas agresibo, mas mabagsik ang tinig. "Lumayas ka rito, maduming aso. Sinasabi ko sa'yo, pag nahuli kitang nakikialam ulit sa basura namin, ako na mismo ang tatawag sa animal control."
Sa kabila ng kalsada, sa ilalim ng dilaw na ilaw mula sa mahinang ilaw ng poste, nakatayo si Officer Mateo Coletti. Tahimik siyang nanood sa buong pangyayari. Ang kanyang hininga ay lumilikha ng ulap sa hangin. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pero ang kanyang panga ay tila bumigat at ang mga kamay niya ay nakasara sa loob ng makakapal niyang guwantes. Hindi lang ang nangyayari sa harap niya ang bumabagabag sa kanya, kundi ang alaala na muling binuhay ng tagpong iyon. Taglamig, Ohio, isang nagyayalong ilog. 10 taong gulang pa lang si Mateo noon, maingat na naglalakad sa gilid ng ilog kung saan manipis na ang yelo. Masyado siyang lumayo at biglang may bitak, isang tunog na parang kulog sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, lumubog siya sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga braso at paa ay nagkakandawala at hindi na siya nakasigaw para humingi ng tulong. Ang lahat sa paligid niya ay isang umiikot na halo ng bughaw at puti, paikot ng walang katapusan. At pagkatapos, lumitaw si Duke. Tumalo ng German Shepherd ng pamilya sa nagyayelong tubig nang walang pag-aalinlangan. Kinagat ang winter jacket ni Mateo at hinila siya patungo sa ligtas na lugar gamit ang lakas na bunga ng purong determinasyon. Hindi bumitaw si Duke kahit pa nanghihina na ang kanyang mga paa sa tindi ng lamig. Naligtas si Mateo sa insidente, pero si Duke ay pumanaw makalipas lamang ang 2 araw dahil sa mga komplikasyon mula sa matinding hypothermia. Ang kakilakilabot na sandaling iyon, ang huling ungol ni Duke na puno ng sakit, ang paraan ng paglibing sa kanya sa ilalim ng malaking punong oak sa likod ng bahay. Ang lumikha ng isang puwang sa puso ni Mateo na hindi kailanman lubusang gumaling. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang matandang aso na muling tumatanggap ng pananakot mula sa isang agresibong lalaki, may isang bagay sa loob niya na muling nabasag. Lumakad siya papasok sa eskinita. Si Roberto, na nasa gitna pa ng pag-aalboroto, ay hindi napansin ang paglapit ni Mateo hanggat ilang talampakan na lamang ang pagitan nila. "Sir," tawag ni Mateo, matatag pero kalmado ang tinig. Napalingon si Roberto, hawak pa rin ang kahoy na sandok. "Ay, officer, hindi ko po napansin na naroon kayo." Nagpatuloy sa paglalakad si Mateo nang hindi humihinto. Lumapit siya na may kumpiyansa, kumikislap ang kanyang coat sa bagong bagsak na niebe at ang kanyang police badge ay malinaw na nakasabit sa sinturon. "Ganyan ba talaga kayo gumamit ng gamit sa kusina para takutin ang hayop?" Ibinaba ni Roberto ang sandok pero wala siyang ipinakitang hiya o pagsisisi. "Hindi ko naman balak saktan siya, tinakot ko lang. 3 beses na siyang sumisisid sa basurahan ngayong linggo." "Wala naman siyang ginagawang masama sa kahit sino," sagot ni Mateo, saglit na tumingin kay Rex. Mas lalo pang umatras ang aso pero hindi tuluyang tumakbo. Nakatitig pa rin siya kay Mateo, tahimik at nag-aalinlangan. Tila sinusubukang intindihin ang kanyang layunin. Nagkibit balikat si Roberto. Ayaw ng mga customer na may maruming askal dito habang kumakain sila ng mamahaling steak, hindi to animal shelter. Inayos ni Mateo ang badge sa sinturon para mas makita. Hindi siya basta maruming aso lang, isa siyang trained na asong pulis. O dati siyang ganon. Nanlaki ang mata ni Roberto sa gulat. "Seryoso ka ba, sir?" Hindi na siya sinagot ni Mateo. Sa halip, binalingan niya si Rex at dahan-dahang lumakad palapit sa kanya. "Kamusta ka?" sambit niya. Ang boses ay banayad tulad ng pagbagsak ng niebe. Na natiling hindi gumagalaw si Rex pero bahagyang gumalaw ang kanyang tainga. Pinagmamasdan niya si Mateo, sinusubukang unawain ang nangyayari. Lumuhod si Mateo sa squat position, bahagyang umingit ang kanyang bota sa bigat. Hindi niya iniunat ang kamay, hindi na siya muling nagsalita. Nanatili lang siya roon, tahimik at matatag, lumilikha ng ligtas na puwang kung sakaling gustuhin ng aso na lumapit. Nanatiling nakatayo si Roberto sa gilid, nakatawid ang mga braso sa dibdib, halatang naiilang sa katahimikan.
Sige, ikaw na bahala rito, bulong niya. Pero huwag mong hayaang manatili siya dito. May health inspection kami sa susunod na linggo. Tumalikod siya at bumalik sa kusina, isinara ang pinto ng malakas. Nanatili si Mateo sa kanyang pagkakaupo. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng matandang aso. May mga peklat sa gilid ng panga, isang pilat na gumaling na sa kaliwang tainga at gusot na balahibo sa balikat. Pero sa ilalim ng lahat ng sugat na iyon, iba ang sinasabi ng mga mata. Hindi ito mata ng mabangis na hayop. Hindi rin ito mata ng sirang nilalang. Ito'y mata ng isang naghihintay. Huminga ng dahan-dahan si Mateo. Ang dami mo ng pinagdaanan, kaibigan? Hindi lumapit si Rex, pero hindi rin siya umatras. Sa pagitan nila ay isang di nakikitang ugnayan, marupok ngunit totoo. Isang koneksyon na hindi kailangan ng salita, kundi pag-unawa. Patuloy ang pag-ikot ng niyebe sa paligid nila, parang tahimik na puting kurtina. Sa loob ng ilang minuto, tahimik na pinagsaluhan ng lalaki at ng aso ang parehong sandali. Humupa na ang hangin at ang mga snowflake ay dahan-dahan ng bumabagsak na tutunaw sa mainit na ilaw mula sa harapang pinto ng Lakeside Grill. Nakatayo si Mateo sa labas ng restaurant at si Rex ay naroon sa kanyang tabi. Ang paghinga ng aso ay naging mas maayos na ngayon, bagamat nanginginig pa rin ng kaunti ang kanyang mga paa sa ilalim ng bigat ng katawan. Ang init mula sa loob ng gusali ay dumarampi sa kanila sa bawat pagbukas ng pinto, kasabay nito ang mayamang samyo ng bagong lutong tinapay, perpektong inihaw na karne at matamis na cinnamon. Tumingin si Mateo pababa sa German Shepherd, pagod, may mga bakas ng lumang sugat, pero may taglay pa ring tahimik na dignidad. Halika na, mahina niyang bulong. Bigyan natin sila ng isang bagay na kapansin-pansin. Binuksan niya ang mabigat na pintuang kahoy at pumasok sa loob. Nahulog ang niyebe mula sa kanyang coat at bumuo ng maliliit na basang bilog sa paligid ng kanyang mga bota. Punong-puno ang restaurant, mga pamilyang masiglang nag-uusap sa gitna ng natapos na hapunan. Mga magkasintahang naglalapit ng mukha sa ibabaw ng baso ng alak. At ang banayad na tunog ng mga tinatanggal na plato ay humahalo sa malumanay na jazz music sa likod. Habang pumapasok si Mateo sa dining area, unti-unting lumingon ang mga tao. Hindi dahil sa suot niyang uniforme ng pulis, kundi dahil sa kung sino ang sumusunod sa kanya. Dahan-dahang pumasok si Rex, paikaikang naglalakad at ang tunog ng kanyang mga kuko ay marahang kumakapit sa makinis na sahig na kahoy. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong kainan, parang pinahina ang tunog ng buong mundo. Sa isang dako ng restaurant, may kubyertos na tumama sa ceramic na pinggan at pagkatapos ay tuluyang tumahimik. Sa likod ng reception desk ay nakatayo ang isang batang babae na hindi lalampas sa 20 taong gulang. Ang maliit na plastic badge sa kanyang uniforme ay may pangalang Clara. Maliit ang kanyang katawan, may kulot na tanso ang buhok na maluwag na nakapulupot sa batok at mapula ang pisngi mula sa init na lumalabas mula sa abalang kusina. Nang makita niya ang aso, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Pasensya na po, sir," pautal niyang sambit. "Bawal po kasi ang mga alagang hayop sa loob, maliban na lang kung may espesyal na..." "Kasama ko ang asong ito," tugon ni Mateo sa isang matatag na tinig, sabay pakita ng badge ng pulis at ilagay ang kamay sa balahibo ni Rex bilang proteksyon. At hindi lang siya basta ordinaryong hayop. Nag-alinlangan si Clara, naghahanap ng tamang sagot, pero ang tono ni Mateo, kalma ngunit hindi matitinag, ang nagtulak sa kanya para bahagyang tumango at ituro ang bakanting mesa malapit sa lutuan ng fireplace. "Opo, dito po kayo sir, ihahatid ko kayo." Dahan-dahang lumakad si Mateo at si Rex patungo sa mesa sa sulok. Nasa ilalim ito ng malaking litrato ng Silverbrook Trailhead, habang ang apoy mula sa fireplace ay nagbibigay ng gumagalaw na liwanag sa kahoy na dingding.
Hinila ni Mateo ang isang upuan at tinapik ang sahig sa tabi nito. "Pahinga ka muna rito, kaibigan." Nagtigil si Rex saglit bago dahan-dahang humiga sa mainit na sahig at huminga ng malalim. Paikot na niyakap ng kanyang buntot ang mga paa. Maingat niyang pinagmamasdan ng paligid, may pag-iingat sa mga mata pero walang balak na tumakas. Sa kabilang bahagi ng restaurant, may isang waitress na nasa 30 anyos ang tila nakamasid sa lahat ng pangyayari. Siya si Sandra, matangkad, may maamong anyo at kulay kastanyas ang buhok na nakalugay sa isang tirintas sa kanyang balikat. Ang kilos niya ay pagod pero banayad, pagod na bunga ng karanasan. Sunod-sunod na shift at pagiging tanging tagapagtaguyod ng kanyang 2 anak ang humubog sa kanya bilang isang masinop at likas na mahabaging tao. Lumapit siya sa mesa ni Mateo, hawak ang kanyang notepad, pero hindi kaagad nagsalita. Tumingin muna siya kay Rex, punong-puno ng pag-unawa. "Ipapakuha ko ng malinis na tubig para sa kaibigan mo," alok niya ng may lambing. Tumingala si Mateo, halatang naantig sa kabutihan ng babae, at tumango. "Kung meron po kayong lutong karne na walang timpla sa likod, ayos din yon. Matagal na siyang namumuhay sa tira-tira lang." Ngumiti si Sandra, banayad at mainit. "Tingnan ko ang magagawa ko." Makaraan lang ang ilang minuto, bumalik siya dala ang isang malinis na mangkok na may malamig na tubig at isang maliit na plato ng inihaw na manok na walang rekado. Maingat niyang inilagay ito sa tabi ni Rex. Tiningnan muna ng aso ang pagkain pero hindi agad kumain. Tumingin muna siya kay Mateo, naghahanap ng pahintulot. Nang makuha ang maikling tango, saka lamang siya nagsimulang kumain. Unti-unting bumalik ang dating ingay ng restaurant habang sinusubukan ng mga tao na ipagpatuloy ang kani-kanilang usapan. Hindi pa rin nila maiwasang lingunin paminsan-minsan ang hindi inaasahang magkaibigang nasa sulok. Sa isang mesa na ilang hakbang lang ang layo, may batang babae na nakatayo na sa kanyang upuan. Nakatuon ang pansin sa nangyayari. Tinatayang 8 taong gulang, may kulot na gintong buhok na bumabalot sa kanyang mukha at naka-jacket pa rin ang kanyang makapal na coat. Siya si Sofia at patuloy niyang hinihila ang damit ng ina para makuha ang atensyon nito. "Mami," pabulong niyang wika puno ng pananabik, "bakit po kaya yung pulis ay naghahapunan kasama yung madungis na aso?" Ang kanyang ina, isang babaeng elegante ang ayos na nasa maagang 40, ay si Sarah. Matangos ang mga pisngi at mula pa noong dumating ang kanilang appetizer ay tutok na siya sa kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tinaas niya ang tingin. Sinundan niya ang tinuturo ng anak, nagtama ang mata nila ni Mateo saglit at sa kanya pinagmasdan ang matandang aso. Dumikit si Sofia sa gilid ng kanyang ina. Bakit kaya ang bait niya sa isang hayop na mukhang wasak na wasak na? Binuka ni Sarah ang kanyang bibig na parang sasagot pero walang lumabas na salita. Dahan-dahang bumaba si Sofia mula sa kanyang upuan at tahimik na lumapit sa lugar malapit sa fireplace. Napansin ni Mateo ang presensya niya pero hindi siya gumalaw. Tinaas ni Rex ang ulo, alerto pero nanatiling kalmado. Huminto ang bata sa tabi ng kanilang mesa. Maingat siyang lumuhod at iniabot ang kanyang maliit na kamay. "Pwede ko po ba siyang hawakan?" tanong niya, magalang at mahinahon. Tumingin si Mateo kay Rex na nanatiling relax at hindi nagpakita ng kaba. Tumango si Mateo sa bata bilang pagsang-ayon. "Basta't mukhang komportable siya." Iniunat ni Sofia ang kanyang kamay, bukas ang palad at nakaturo ang mga daliri. Amoy-amoy muna ni Rex ang kanyang balat, tapos ay dahan-dahang isinubsob ang ulo sa kamay ng bata. Pumikit ang kanyang mga mata habang marahang hinaplos ni Sofia ang pagitan ng kanyang mga tainga. Mas malambot ang balahibo niya kaysa sa itsura, masayang sabi niya. Tapos ay tumingin siya kay Mateo, puno ng kuryosidad. "Bakit niyo po siya dinala sa loob ng restaurant?"
Umupo ng mas komportable si Mateo dahil karapat-dapat ang bawat nilalang na makaramdam ng ligtas at magkaroon ng sapat na pagkain, hindi ba? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Sofia, pinoproseso ang kanyang sinabi. Kahit yung sobrang tanda na nila, lumambot ang ekspresyon ni Mateo, lalong-lalo na kapag ganon. Muling tumayo si Sofia at masayang bumalik sa kanilang mesa habang si Sarah ay nanatiling nakatitig. Halatang pilit pinipigil ang isang bugso ng damdamin na hindi niya inaasahan. Iniunat ni Sarah ang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ng kanyang anak ng mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Binalik ni Mateo ang atensyon kay Rex na naubos na ang huling piraso ng manok sa kanyang plato. Yumuko siya sa aso at nagsalita sa halos bulong na tinig, halos matabunan ng tunog ng apoy sa fireplace. Ngayong gabi, hindi ka ligaw na nilalang, isa kang panauhing pinararangalan. Ang banayad na pagputok at paghuni ng apoy ang nagsilbing musika habang ang mainit na yakap ng lakeside grill ay bumalot sa bawat isa sa silid. Sa labas ng mga bintana, patuloy ang pag-indak ng mga snowflakes sa hangin, matiyaga at maganda. Pero sa loob ng mga dingding na iyon, isang tahimik na katahimikan ang namayani sa pagitan ng mga tao. Tahimik na nakahiga si Rex sa tabi ng mesa. Busog na ang kanyang tiyan pagkatapos ng marahil linggo o buwan ng paghanap ng tira-tira. Ubos na ang pagkaing ibinigay ni Sandra, malinis ang plato dahil sa pasasalamat niyang pagdila, at may bahagyang usok pa mula sa mainit na mangkok ng tubig sa tabi niya. Umupo ng mas maginhawa si Mateo, nakapatong ang isang kamay sa likod ni Rex. Malalim at pantay na ang paghinga ng matandang aso. Wala na ang dating panginginig. Unti-unti na ring natutuyo ang kanyang gusot at maruming balahibo sa init ng lugar, at sa bawat hinga niya naramdaman ni Mateo na muli siyang kumukonekta sa mga damdaming matagal na niyang nilibing. Isang tahimik na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Pagkatapos, may naamoy si Mateo na ikinagulat niya, isang samyo. Sa una, napakahina nito, halos hindi mapansin sa gitna ng mga amoy ng niluluto at pag-uusap ng mga tao, pero tumama ito sa kanya na parang alaala mula sa nakaraan. Amoy ito ng bagong lutong tinapay, hindi basta tinapay, kundi makapal, hinulmang loaf tulad ng ginagawa ng kanyang ina tuwing Sabado ng umaga. Ang halimuyak ay halo ng inihaw na bawang at natunaw na mantikilya. Biglang nawala ang restaurant sa kanyang paligid. Muli siyang naging bata, nakaupo ng nakakurong paa sa malamig na sahig ng kusina habang si Duke ay natutulog malapit sa mainit na oven. Mahinang umaawit ang kanyang ina habang minamasa ang harina at ang buntot ni Duke ay kumakampay sa sahig, nakikisabay sa himig. Pinilit ni Mateo ang sarili na bumalik sa kasalukuyan, pero nanatili ang kanyang mga daliri sa kwelyo ni Rex, isang lumang kwelyong balat, sira-sira at biyak-biyak sa maraming bahagi. Habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang loob nito, may nahipo siyang maliit na metal na bagay, isang microchip. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bahagyang gumalaw si Rex habang yumuko si Mateo para tingnan ito, pero hindi siya tumutol. Sa katunayan, parang gusto pa nga niya ang banayad na haplos. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone mula sa bulsa, binuksan ang flashlight at itinapat ang liwanag sa ilalim ng luma at gusot na kwelyo. Halos hindi makita ang maliit na piraso ng metal, pero malinaw kung ano ito. Maingat siyang gumalaw, inabot ang kanyang RFID scanner mula sa bulsa ng uniforme, karaniwang kagamitan ng mga pulis sa Silverbrook para sa pagkilala sa mga nawalang alaga o rescue animals. Halos nakalimutan na niyang dala niya ito. Inilapit niya ang scanner sa chip at pinindot ang activation. Tumunog ang elektronikong beep. Lumitaw ang impormasyon sa maliit na screen. ID 9C4882CHQCO. Pangalan sa rehistro, Rex. Unit K9 Division, Colorado State Police. Katayuan retirado.
Kasalukuyang klasifikasyon nawawala. Dating katuwang Serciento Salvatore L. Moreno, katayuan ng katuwang Pumanaw, klase ng serbisyo decommissioned, walang karagdagang assignment, huling aktibong serbisyo, Pebrero 13, 2023. Kasalukuyang kalagayan, pinaniniwala ang patay. Matagal na nakatitig si Mateo sa screen, pakiramdam niya'y isang mahabang kawalang hanggan. Isa-isang lumitaw ang mga impormasyon, bawat detalye ay tila pirasong domino na mabagal na bumabagsak. Isa pa lang dating asong pulis si Rex sa Colorado State Police at katuwang niya si Sergeant Salvatore Moreno. May kung anong kilig na gumapang sa alaala ni Mateo sa pangalang iyon. At bigla bumalik ang lahat ng alaala. Isang ulat balita mula 2 taon na ang nakaraan. Isang ilegal na pabrika ng droga malapit sa Fort Carson ang sumabog sa gitna ng operasyon ng pulisya sa gabi. Isang sergeant ang agad na nasawi sa pinangyarihan. Pinaniniwala ang namatay rin ang kasama nitong asong pulis bagaman hindi kailanman natagpuan ang bangkay sa gitna ng guho. Pero nakaligtas pala ang aso, nawala siya, nagtago sa kawalan. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang scanner, hindi inaalis ang kamay sa sirang kwelyo ni Rex. Tumingala si Rex sa kanya, tila nararamdaman ang bigat ng revelasyong natuklasan. Ang mga mata niya, pagod at malalim, ay tila hinahanap ang isang sagot mula sa mukha ni Mateo. Marahil pang-unawa, o marahil pahintulot lang na manatili siyang nakahiga sa katahimikan. Hindi ka basta ligaw na aso lang, di ba? Mahinang bulong ni Mateo. Sumailalim ka sa pagsasanay, inialay mo ang buhay mo sa serbisyo at nang bumagsak ang lahat, iniwan ka nila. Mula sa kabilang bahagi ng restaurant, lumapit muli si Sandra, dala ang isang basket ng tinapay at may banayad na kuryosidad sa muka. Para sa inyo ito, sabi niya habang inilalapag ang basket sa mesa. Kakaluto lang sa kusina. Tumango si Mateo bahagyang tulala. Salamat. Pansamantalang tumigil si Sandra, pinagmamasdan ang eksena. Ayos lang po ba ang kaibigan ninyo? Mas higit pa sa ayos, mahinang tugon ni Mateo. Isa siyang tunay na bayani ng digmaan. Bahagyang umangat ang kilay ni Sandra. Hindi tiyak kung literal ang sinabi ni Mateo o simboliko. Bago pa siya makapagtanong, may isa pang kostyumer na kumaway para humingi ng tulong mula sa kabilang dulo ng silid. Ngumiti siya at mahinahong nagpaalam. Pumili si Mateo ng isang pirasong tinapay at hinati ito sa 2. Lumutang paitaas ang singaw ng init, paikot na bumabalot sa hangin. Inilagay niya ang kalahati sa maliit na platito sa tabi ni Rex. Pero nakatingin na ang aso sa naglalagablab na fireplace. Hindi ito dahil sa kawalan ng interes, kundi marahil dahil sa nakasanayang ugali. Huwag umasang makakatanggap ng higit sa kung ano lang ang kailangan para mabuhay. Nanatiling hindi niya ginalaw ang tinapay. Muling tumutok si Mateo sa scanner at maingat na kinopya ang buong impormasyon. Inilagay niya ito sa database ng Colorado State Police K9 Unit gamit ang kanyang cellphone at ilang saglit lang lumabas ang buong tala ng serbisyo ni Rex sa screen. Pangalan Rex, badge number 117K9, lahi German Shepherd, kasarian lalaki, araw ng kapanganakan, Marso 14, 2013. Espesyal na pagsasanay, pagtuklas ng pampasabog, pag-aresto ng suspect, search and rescue operations. Taon ng serbisyo, 2015 hanggang 2023. Katuwang Sergeant Salvatore Moreno. Huling misyon, Pebrero 13, 2023. Buod ng insidente, pagsabog ng gusali sa operasyon ng pulisya laban sa pabrika ng droga. Katayuan ng katuwang napatay habang naka-duty. Katayuan ng K9 nawala sa pagguho, pinaniniwala ang patay. May kasamang litrato ang talaan. Ipinakita nito si Rex noong kasagsagan ng kanyang lakas, makintab ang balahibo, matikas ang tindig, nakatayo sa tabi ni Sergeant Moreno, isang matangkad na lalaking may matitibay na mukha.
at maamo ang mga mata. Sila'y mukha ng matibay na samahan, ganap ang tiwala, walang iwanan. Sandaling napahinto si Mateo, nakatitig sa screen. 2 buong taon, 24 na buwan ng kawalang kasiguruhan. Halos 400 milya ang layo ng Fort Carson sa Silverbrook. Hinahanap ba ni Rex ang isang taong kilala niya? Umaasa ba siyang may magmamalasakit pa? O nakatuon lang ba siya sa simpleng hangaring mabuhay? Muling tumingin si Mateo sa asong nakahiga sa tabi ng kanyang upuan. Kita pa rin ang mga luma at nanakit na sugat, ang bakas ng mga tadyang, ang dumi at matinding pagod. Pero may nakita pa siyang mas malalim, isang panloob na tibay. Sa kabila ng lahat, napanatili ni Rex ang kanyang layunin at sa kung anong paraan narating niya ito. Hindi pabalik sa istasyon, hindi pabalik sa tungkulin, kundi sa isang taong kayang makaunawa sa kanyang kwento. Sa paligid, unti-unting bumalik ang mga pag-uusap ng mga tao sa restauran. Hindi naman sadya ni Mateo na magdala ng atensyon, pero nabago ng presensya ni Rex ang buong atmosfera ng silid. Narinig na muli ang kaluskos ng kubyertos, pero ngayon ay tila mas marahan, mas may pag-iingat, mas may pagninilay. Madalas pang bumaling ang mga mata ng mga tao sa sulok malapit sa fireplace, kung saan nakahiga na ngayon ang isang matandang German Shepherd na may mga pilat sa katawan pero payapa ang muka habang nakapatong ang kanyang ilong sa mga paa. Nananatili pa rin sa hangin ang amoy ng inihaw na manok. Sa tabi nito, naroon pa rin ang piraso ng tinapay na inialok ni Mateo, ilang oras na ang nakalilipas, ngayoy malamig na. Walang pakialam si Rex sa mga sulyap ng ibang tao. Matagal na siyang natutong, huwag umasang tatanggapin sa mga lugar na gaya nito. Nanatiling hindi gumagalaw si Rex, ang kanyang paghinga ay pantay at mahinahon. Ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa ilalim ng gusot na balahibo ay tila banayad na alon sa kalmadong dagat. Para sa karaniwang nakatingin, maaaring mukhang mahimbing siyang natutulog. Pero si Mateo ay nagsisimulang maunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang katahimikan, isang uri ng patuloy na pagbabantay na umabot na sa hangganan ng kanyang kakayahan. Tahimik na nakaupo si Mateo, ang palad ay bahagyang nakapatong sa likod ng aso habang nakabukas pa rin ang kanyang cellphone sa tabi ng pinggan. Ipinapakita ang tala ng Colorado State Police K9 Unit. Ilang ulit na niyang binasa ang dokumento ni Rex, hindi nagbabago ang mga detalye sa kung anong paraan natagpuan na sila ng nakaraan. Isang biglaang pag-ubo ang bumasag sa init at katahimikan ng paligid. Parang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling charcoal na vest at plansadong slacks. May name badge na nagsasabing Mr. Russo ang mabilis na lumapit sa kanilang mesa. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang pilak na buhok at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Ipinapahiwatig ng kanyang anyo ang autoridad at ganap na kontrol sa kanyang nasasakupan. Si Thomas Russo, ang pangunahing tagapamahala ng Lakeside Grill, ay mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho sa restaurant. Kilala siya sa kanyang diretsyo at istriktong pamumuno, hinahangaan ng kitchen staff, iginagalang at medyo kinatatakutan ng mga waiter. Matibay ang paniniwala ni Russo sa pagpapanatili ng mga pamantayan, sa reputasyon ng restaurant at higit sa lahat sa tamang anyo sa lahat ng pagkakataon. Huminto siya ilang hakbang bago ang mesa ni Mateo. "Officer," bungad ni Russo, maayos at formal ang tono. "Alam kong kakaiba ang sitwasyon, pero may itinatakdang patakaran kami. Hindi pwedeng magpapasok ng hayop sa dining area. Anumang training o background ang mayroon sila, bahagi ito ng regulasyon ng Health Department." Dahan-dahang tumingin si Mateo, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi siya basta asong ligaw lang.
Alam ko naman, sagot ni Russo kaagad, pero ilang bisita ang nagpahayag ng kanilang discomfort. Hindi na tinanong ni Mateo kung sino ang mga nagreklamo. Sa halip, sinulyapan niya ang buong silid. Agad na umiwas ng tingin ang mga diner. May 3 biglang umubo. Ang iba na may biglang naging abala sa pagtingin sa laman ng kanilang baso ng alak. Bahagyang lumambot ang tono ni Russo pero nanatili ang kanyang paninindigan. Alam kong maiintindihan ninyo ang aming posisyon. Tungkol ito sa pagtatakda ng hangganan. Kung gagawa tayo ng exception ngayong gabi. Naiintindihan ko ang inyong panig, putol ni Mateo sa kalagitnaan ng pangungusap. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. At kung sinasabi ninyong kailangan kong mamili, manatili rito o ibalik ang asong ito sa gitna ng nagyayelong kalsada, mas madali ninyong binigyan ako ng desisyon. Kinuha niya ang kanyang winter jacket. Pareho kaming aalis. Biglang nanahimik ang buong bahagi ng restaurant. Tumigil ang lahat ng kilos sa mga katabing mesa. Si Sandra, ang waitress, ay natigilan sa paglalakad. Si Clara, ang hostess, ay nanatiling nakatayo malapit sa pasukan. Maging ang mga pintuang paswing ng kusina ay tumigil sa galaw. Bahagyang tumaas ang kilay ni Russo, halatang gulat. Hindi ko sinasabi na paalisin ko kayo, officer. Ang hinihiling ko lang ay ilabas ang hayop. Ang boses ni Mateo ay nanatiling kalmado at kontrolado. Hindi niya kailangang lakasan ito para tumagos ang mensahe. Mas matindi pa ang naging serbisyo ng asong ito para sa bayan kaysa sa karamihan ng mga taong naririto. Idineklara siyang patay habang naka-duty. Pero nakaligtas siya, mag-isa, 24 na buwan. At kung sinasabi ninyong ang gantimpala niya para sa sakripisyong iyon ay itapon siya pabalik sa niyebe dahil baka masira ang lasa ng mamahaling alak ng iba, o tama kayo, aalis kami. Bumaling siya kay Rex na ngayon ay dahan-dahang tumayo, halatang nag-aalangan, ang tainga ay kumikilos sa kaba na parang may bagong banta. At doon may nangyaring maliit ngunit makapangyarihan. Isang costumer mula sa kalapit na mesa ang tumayo. Tila nasa huling 60 na siya, naka-faded na overcoat, makakapal na salamin, at ang kanyang kulay abo na buhok ay maayos na nakasuklay sa isang gilid. Sa kwelyo ng kanyang coat ay kumikislap ang isang maliit na military decoration. Siya si Massimo Perez, dating tagahatid ng sulat at veterano ng digmaang Vietnam. Bihira magsalita si Massimo sa pampublikong lugar. May dalang tungkod dahil sa nasirang balakang at nanginginig ang kanyang mga kamay kapag humahawak ng tasa ng kape. Pero ngayong gabi, dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang isang nakatiklop na bill sa mesa ni Mateo. Ako na ang bahala sa hapunan ninyo, mahina niyang sabi, paos at garalgal ang tinig, para sa inyong dalawa. Marahan niyang tinapik si Rex sa balikat bago bumalik sa kanyang pwesto. Napatingala si Mateo halatang nabigla. Maraming salamat po. Tumango lang si Massimo at bumalik sa kanyang mesa nang hindi na naghihintay ng karagdagang pasasalamat. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang babaeng nakasuot ng dark green na turtleneck ang tumayo, si Beatrice, na nasa kalagitnaan ng 50 taong gulang at isang prinsipal sa paaralan. Maikli ang pilak niyang buhok at taglay niya ang kombinasyon ng init at paninindigan. Isama mo ako sa 2 pagkain, sabi ni Beatrice, sabay lagay ng bagong $20 bill sa tabi ng 50 ni Massimo. At baka pwede rin tayong makahanap ng isang mainit na kumot. Isa pang kamay ang iniabot mula sa kabilang aisle at kasunod nito ay isa pa. Isang binatang lalaki na nakasuot ng leather jacket, isang truck driver na ang pangalan ay Diego, ay nagdagdag ng $10 na bill para sa asong nakaligtas sa pagsabog ng gusali. Maging si Sandra, ang kanilang waitress, ay humugot ng $5 mula sa bulsa ng kanyang apron at idinagdag sa lumalaking tumpok ng pera.
Minsan na niyang iniligtas ang buhay ng iba, wika niya ng buong paniniwala. Siguro ngayon, panahon na para tayo naman ang tumulong sa kanya. Pinanood ni Russo ang biglaang kilos ng kabutihang loob na may ekspresyong mahirap basahin. Nakatikom ang kanyang bibig at lalo pang tumigas ang kanyang tindig. Ilang segundong tahimik ang lumipas. Pagkatapos marahan siyang tumango. Pwede nang manatili ang aso, aniya, simple at malinaw bago siya tumalikod at umalis. Napabuntong hininga si Mateo, isang hiningang hindi niya namalayang kanina pa pala niya pinipigil. Umupo siyang muli sa kanyang upuan. Dahan-dahang humiga si Rex sa sahig sa tabi ng kanyang mga paa at muling isinubsob ang ulo sa pagitan ng kanyang harapang mga paa. Ang mga perang iniwan sa mesa ay nanatili roon sa eksaktong lugar kung saan inilagay ng mga customer. Hindi ito ibinigay bilang kabayaran sa serbisyo ni dahil sa awa. Sa halip, ito'y simbolo ng isang mas mahalagang bagay, paggalang, pagkilala at suporta para sa isang asong dumaan sa lahat ng bagay maliban sa pagiging tuluyang nakalimutan. Hanggang sa sandaling ito. Sa labas ng mga bintana ng Lakeside Grill, lumalakas palalo ang pag-ulan ng niyebe. Unti-unting tinatakpan ang kalsada ng maputi at mapayapang kumot. Sa loob ng restaurant, ang init at ginhawa ay yumakap kay Mateo na parang isang matagal ng alaala mula sa kanyang kabataan. Sa paanan niya, si Rex ay mahimbing na nagpapahinga, busog ang tiyan sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon. Ang kanyang mga tadyang na dati litaw sa ilalim ng maruming balahibo, ngayon ay gumagalaw na lamang sa isang kalmadong ritmo. Pero hindi ang katahimikan ni Rex ang pinakanakatatak kay Mateo, kundi ang paraan ng kanyang pagkakaposisyon. Nakasandal ang katawan niya sa bota ni Mateo na parabang sa wakas pinayagan na niyang maniwala na may lugar siyang tunay na kinabibilangan. Tumingin si Mateo sa matandang German Shepherd na payapang nakahiga sa tabi niya. Hindi lang pala pagkain ang hinahanap mo, bulong niya. Matagal ka na palang nauuhaw sa koneksyon sa tao. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuang pasukan ng restaurant at pumasok ang bugso ng malamig na hangin. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, balingkinitan, may asin at pamantikang balbas at matatalas na hazel na mga mata. Suot niya ang isang forest green na winter jacket na may burdang patch. Dr. Salvatore Romero, DVM. Matagal ng kaibigan ni Mateo si Salvatore mula pa noong mga araw nila sa training academy. Panahong si Mateo ay isang padalos-dalos na recruit habang si Salvatore ay tahimik ng piniling tahakin ang landas ng veterinary medicine. Sa buong bayan, kilala si Salvatore sa kanyang mahinahong pagkatao at payak na sense of humor. Karaniwang ginagamit upang ikubli ang lalim ng kanyang malasakit sa mga hayop at sa kanilang mga amo. Nabasa ko yung text mo, sabi ni Salvatore habang papalapit sa kanilang mesa. Ito ba yung aso na sinasabi mo? Tumango si Mateo. Siya nga, natagpuan ko siya sa labas, doon sa bintana na yon, nakatitig sa loob na parang naaalala pa niya ang pakiramdam ng pagiging minamahal. Lumuhod si Salvatore sa tabi ni Rex at nagsalita gamit ang tinig na parehong banayad at may kumpiyansa. Kamusta ka na, matapang na sundalo? Ani niya habang maingat na sinusuri ang mukha ni Rex at idinadaan ang mga bihasang kamay sa likod ng aso. Pwede bang tignan kita sandali? Tinaas ni Rex ang ulo saglit at nagtama ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay muling humiga, isang malinaw na senyales ng pahintulot at tiwala. Tahimik na naging tagamasid ang buong restaurant habang isinasagawa ang mahinahong pagsusuri. Maingat na sinuri ni Salvatore ang mga talampakan ni Rex, tiningnan ang loob ng mga tainga at gumamit ng maliit na portable scanner upang muling matukoy ang lokasyon ng microchip sa leeg.
Walang lagnat, mahinang sabi ni Salvatore. May mga lumang pilat sa may leeg, pero maayos nang gumaling. May kalyo ang mga paa, medyo ubos na ang ngipin, palatandaan ng edad. Pero wala akong nakikitang anumang seryosong medikal na problema. Malinis ang baga at maliwanag pa rin ang mga mata. Sa tingin ko, ang kailangan lang talaga niya ay isang komportabling tahanan at dahilan para muling mabuhay ng may saysay. Tumigas ang panga ni Mateo, puno ng determinasyon. Mabibigay ko sa kanya ang pareho. Ilang mesa ang layo, isang babaeng nasa early 30s ang kumakain kasama ang kanyang anak na si Marco, mga 9 na taong gulang. Magulo ang kanyang kayumangging buhok at kinakalikot ng daliri niya ang laylayan ng suot niyang sweatshirt. Ang kanyang ina, si Monica, ay maliit na babae, may pagod na mga matang malinaw na nagdadala ng buwan-buwang pag-aalala. 12 buwan na ang nakalilipas nang mapag-alaman na si Marco ay may selective mutism at autism spectrum disorder. Simula noon, naging tahimik at hiwalay ang kanyang mundo. Hindi siya nagsalita kahit kailan sa labas ng kanilang tahanan at bihira siyang tumingin sa mata ng kahit sinong hindi niya kilala. Pero may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nagsimulang mangyari. Habang tumayo ng buo si Salvatore at tumango kay Mateo na parang sinasabing, nasa mabuting kalagayan siya, tahimik na bumaba si Marco mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa gulat, pero pinili niyang huwag hadlangan ang anumang nangyayari. Dahan-dahang naglakad si Marco papalapit kay Rex, na ngayon ay nakaupo na sa tabi ng upuan ni Mateo. Hindi gumalaw si Rex, pinanood lang niya ang batang papalapit. Ang buntot niya ay isang beses lang mahinang kumampay sa kahoy na sahig. Iniunat ni Marco ang kanyang kamay papunta sa aso, saglit na tumigil sa pag-aalinlangan at saka dahan-dahang inilapat ang nanginginig niyang mga daliri sa makapal na balahibo ni Rex. May mga narinig na pag-ungol ng pagkamangha mula sa mga lamesa sa paligid, hindi dahil sa takot o kaba, kundi sa paghanga at pagtataka. Tinakpan ni Monica ang kanyang bibig habang unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Iyon ang unang beses na bulong niya, pero hindi na niya natapos ang pangungusap. Napatingin si Mateo pabalik-balik kina Marco at Rex. May isang malalim, hindi maipaliwanag na komunikasyon na nagaganap sa pagitan nila. Mas sinauna pa kaysa wika, mas makahulugan pa kaysa anumang pisikal na kilos. Napagtanto ni Rex ang natatanging enerhiya ng bata at ang kanyang mga pangangailangan, kaya't dahan-dahan niyang inabot ang kanyang ilong at idinikit ito sa braso ni Marco. Isang banayad na kilos ng pagmamahal. Napangiti si Marco. Hindi ito malaki, hindi ito dramatiko, pero ito ang klaseng ngiti na pinipreserba ng mga magulang sa kanilang puso habang buhay. Lumapit si Salvatore kay Mateo, may kasamang banayad ng ngiti ng tagumpay. Kung ako ang tatanungin, nahanap na niya agad ang halaga niya at ang bago niyang layunin. Napatawa si Mateo, hindi dahil sa katuwaan, kundi sa dalisay na pagkamangha sa kanyang nasasaksihan. Oo, mas malayo pa ang narating niya kaysa sa lahat ng inaakala ko. Sa labas ng restaurant, humahampas ang malamig na hangin. Pero sa loob ng silid kainan, tahimik at mainit ang hangin. Tila ba ligtas ang lahat sa loob ng isang pangarap. Habang lumalalim ang gabi, isa-isa nang lumalapit ang mga tao sa kanilang mesa. Ang ilan ay nagbigay ng mainit na salita ng suporta. Ang iba'y nag-abot ng maliit na tulong pinansyal para sa pag-aalaga kay Rex. At marami ang humintulang upang tumingin sa mga mata ng aso. Mga matang ngayon ay hindi nahungkag ni puno ng talo. Inabot ni Mateo ang kanyang cellphone mula sa loob ng jacket. Tumawag siya sa isang pamilyar na numero at naghintay ng sagot. "Hey, ako to,"
sabi niya sa kabilang linya. Pakihanda mo ng dagdag na kumot ngayong gabi. Magkakaroon tayo ng isang espesyal na bisita. Tumingin siya kay Rex na ngayon ay nakahilig na sa kanyang bota. Buong bigat ng katawan ay ipinapahinga roon. Kalmado ang hininga ng aso, tanda ng kabusugan at tiwala. Hindi ka na palulutang-lutang sa kalsada, bulong ni Mateo sa kanyang bagong kasama. Pamilya na kita ngayon. Bumagsak ang unang niyebe ng panahon sa maliit na bayan ng Bellwood. Tinatakpan ang mga bubungan at kalye ng maputing katahimikan. Lumabas si Mateo mula sa kanyang payak na tahanang nasa gilid ng bayan. Isinara ang zipper ng kanyang coat habang humihip ang hangin sa pagitan ng mga punong walang dahon. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Rex, hindi na ang nanginginig, butot balat na nilalang mula sa gabing iyon, kundi isang marangal na German Shepherd na mabagal pero may kumpiyansang hakbang at may liwanag sa mga mata. Ang balahibo ni Rex ay naging makapal at makintab muli sa tulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga. Hindi nalitaw ang kanyang mga tadyang, bagamat may bahid pa ng paninigas ang kanyang kilos mula sa mga taon ng hirap at katandaan. Bumalik na ang ningning sa kanyang mukha. Tuwing umaga, sasalubungin niya si Mateo ng mahinang ungol at marahang tulak ng ilong. Tuwing gabi, hihiga siya sa tabi ng kama. Hindi na parang asong natatakot, kundi isang hayop na may kapayapaan at kasiyahan. Kinumpleto ni Mateo ang papeles ng legal na pag-aampon kinabukasan matapos ang hindi malilimutang gabi sa Lakeside Grill. Sa papel, siya na ang may-ari ni Rex. Pero sa totoo, mas nauna pa silang nagkabuklod noong nagtama ang kanilang mga mata sa likod ng salamin at noong pinili nilang magtiwala sa ilalim ng ilaw sa lansangan. Naging maayos ang kanilang pang-araw-araw na takbo. Nagpatuloy si Mateo sa kanyang tungkulin bilang pulis sa bayan at si Rex ay komportabling nakaupo sa likuran ng police cruiser. Paminsan-minsay sumisilip sa pagitan ng mga upuan, nakalabas ang dila at mukhang kontento. Karamihan sa kanilang mga tawag ay karaniwan, reklamo ng ingay, traffic violations o pag-aaway sa labas ng mga bar. Pero isang umaga, may nangyaring hindi inaasahan. Kakatapos lang nila ng pangkaraniwang patrol sa kapitbahayan nang biglang nagbago ang kilos ni Rex. Naging alerto siya, tumayo ang mga tainga at nagsimulang amuyin ng malalim ang paligid. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang malalim, makabuluhang tahol. Ang tunog ay matigas at may layunin. Tumingin si Mateo sa rearview mirror para obserbahan ang kilos ng aso. "May naaamoy ka ba?" tanong niya. Puno ng kuryosidad. Tumayo si Rex sa likuran at hindi mapakali. Itinulak niya ang isang paa laban sa bintana at muling tumahol. Ngayon ay mas matalas, mas mapilit. Nagpasya si Mateo na huminto sa sasakyan upang imbestigahan. Dumadaan sila noon sa isang abandonadong construction site na hindi natapos sa loob ng mahigit 2 taon matapos magdeklara ng bankruptcy ang developer. Ilang balangkas ng bahay ang nakatayo roon, parang mga kalansay, hindi pa tapos at nagsisimula ng mabulok. Karamihan ng lugar ay napalibutan ng bakod, pero may mga kabataang palihim pa ring nakakalusot. 2 beses na ring nakapunta roon si Mateo sa nakaraang taon para paalisin ang mga nanghihimasok at vandal. "Sige, tingnan natin kung anong naaamoy mo," sabi ni Mateo habang ikinakabit ang leash sa kwelyo ni Rex. Pero halos hindi na nakapaghintay ang aso. Agad siyang humakbang pasulong, ilong ay halos dikit sa lupa, nakababa ang buntot at buong katawan ay puno ng matinding konsentrasyon. Hindi magulo ang kilos ni Rex, sistema't may layunin ang bawat hakbang. Inakay ni Rex si Mateo sa sirang bakod sa gitna ng matataas na damo at ligaw na mga halaman, papunta sa isa sa mga bahaging hindi natapos itayo.
Ang bakas ng amoy ay humantong sa kung saan sana itinayo ang sala ng bahay. Doon, huminto si Rex at naglabas ng mahinang ungol. Binuksan ni Mateo ang flashlight at inikot ang liwanag sa paligid. Tumambad ang isang bagay na bakal, bahagyang nakatago sa ilalim ng bumagsak na kahoy. Lumuhod si Mateo, marahang inalis ang sagabal at natuklasan ang kalahating nakalubog na canvas bag. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga gwantes pang trabaho, wire cutter, bakal na pambungkal at isang kakaibang leather wallet na may selyo ng pulisya. Sa loob nito ay ang pagkakakilanlan ni Officer Greg Hansen na naitalang nawawala sa loob ng 6 na linggo. Napigil ni Mateo ang paghinga. Agad niyang tinawagan ng headquarters upang iulat ang natuklasan. Sa loob ng 60 minuto, napalibutan na ang buong lugar ng police tape at abala na ang forensic team sa masusing pagsusuri. Si Rex ay nakaupo lamang sa tabi ni Mateo, ang buntot ay kumikilos paminsan-minsan. Tila ba nauunawaan niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Dumating si Captain Sandra Alvarez, suot ang tan winter coat at matingkad na pulang scarf. Nasa kalagitnaan na siya ng 50 taon, may matigas na panga at buhok na itim na may guhit ng pilak. Ang kanyang ranggo ay hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa sipag, galing at disiplina. Kilala siya sa pagiging detalyado sa trabaho at sa hindi inaasahang malasakit sa mga hayop, bagamat bihira siyang magpakita ng damdamin habang naka-duty. Lumapit siya kay Rex, marahang iniabot ang kamay upang makilala muna ng aso ang kanyang amoy bago marahang kinamot sa likod ng tainga. Narinig kong may napakahalaga kang natuklasan, matandang kaibigan, aniya, may init sa tinig na bihirang lumabas sa kanyang profesional na boses. Tumango si Mateo, may halong pagmamataas. Dinala niya ako dito nang walang alinlangan. Pagkalipas ng 7 araw, matapos ang masusing investigasyon na nag-ugnay ng fingerprint sa mga kagamitan kay Andrea Bianchi, isang 38 taong palaboy na may malawak na kasaysayan ng pagnanakaw at hinihinalang sangkot sa arson, isang nakakagulat na bagong tuklas ang lumitaw. Natukoy ang fingerprint ni Andrea sa mga piyesa ng bomba na narecover mula sa pagsabog sa gusaling na sunog sa Colorado. 2 taon na ang nakalilipas. Ang parehong insidente na iniulat na ikinamatay ng dating partner ni Rex at dahilan kung bakit siya pinaniniwalaang patay. Sa isang napakahiwaga at kahangahangang pagkakataon, hindi lang nakaligtas si Rex, kundi siya mismo ang nagturo sa mga pulis kung sino ang may sala. Naglunsad ang departamento ng isang seremonyang pagkilala sa darating na Biyernes. Ang pangunahing conference room ng istasyon ay inayusan para sa okasyon. Isang malaking banner ang nakasabit, "Serbisyong higit pa sa tungkulin." Puno ang silid, mga pulis at mamamayan ng komunidad ay umupo sa bawat available na upuan. Ang mga mamamahayag mula sa lokal na pahayagan ay nakapwesto sa likuran. Sa harap ay naroon si Captain Alvarez, ang kanyang badge ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Nakatayo si Rex sa tabi ni Mateo, suot ang isang bagong linis at pinakintab na K9 vest, hindi bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang sagisag ng panibagong simula at kahangahangang pagbabalik. Malinaw ang boses ni Captain Alvarez habang nagsalita. May mga pulis na naglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng salita, ang iba'y sa pamamagitan ng gawa. Ngunit may ilan, kahit hindi sila nagsasalita, ay naglilingkod gamit ang puso, pakiramdam at di matatawarang tapang. Ngayon, narito tayo upang parangalan ang isang tunay na bayani, isang nilalang na bumangon mula sa dilim upang ituro ang daan tungo sa katarungan. Yumuko siya at ikinabit sa kwelyo ni Rex ang isang kumikislap na silver identification tag. Rex, Honorary K9 Deputy, Bellwood Police Department. Pumutok sa masigabong palakpakan ang buong silid. Saglit na lumingon si Rex, halatang nagtataka.
Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon sa isang pampublikong tagpo, unti-unting kumilos ang kanyang buntot sa tuwa. At hindi ito yung mahina, alanganing galaw ng isang hayop na kinakabahan, kundi ang matibay, buong loob na galaw ng isang asong alam na, sa wakas, narito na siya sa tamang lugar. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Mateo kasama si Rex sa ilalim ng nagniningning na mga bituin ng taglamig. Muling bumagsak ang niebe, marahan at payapa, tulad ng unang gabi nang sila'y unang nagtagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lamig ay hindi na mabagsik ni malamig sa damdamin. Sa halip, tila isa itong koleksyon ng mahahalagang alaala na unti-unting nagiging pag-asa para sa hinaharap. Binuksan ni Mateo ang pinto ng police cruiser at sumampa si Rex. May kaunting paninigas sa kilos pero may buong kumpiyansa at katatagan. Inikot ni Mateo ang susi at nagsimulang kumislap ang pulang at bughaw na emergency lights sa kalsadang natakpan ng niebe sa kanilang harapan. "Handa ka na bang bumalik sa trabaho, partner?" tanong ni Mateo, puno ng lambing. Sumagot si Rex ng isang malinaw, matatag na tahol. Umandar silang magkasama sa gitna ng kadiliman, hindi na bilang estranghero, hindi bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang isang tunay na kopo ng pinagbuklod ng layunin at pagkakaunawaan. Hindi lang tahanan ang natagpuan ng matandang aso. Ginigising niya ang mga matagal nang nakalimutang alaala sa puso ng mga tao, tinutulungan ang mga kaluluwang nagdurusa sa pag-iisa at nagpapaalala sa buong komunidad na may mga espiritu na hindi kailanman ganap na nawawala. Si Rex, na minsang pinabayaan at iniwan sa lamig, ay naging tahimik na tagapagbantay. Isang sagisag ng pag-asa, tapat na katapatan, at ang kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Sa mapayapang katahimikan ng taglamig, isang simpleng kilos ng kabutihang loob ng tao ang naging daan sa isang mas malalim na epekto, isang positibong impluensyang lumaganap sa iba't ibang henerasyon at tumulong pagalingin ang mga sugat na masyadong malalim para mailarawan. Marahil bawat isa sa atin ay may dalang sariling anyo ni Rex. Isang bagay na minsang naging mahalaga pero nakalimutan o pinabayaan at tahimik lang na naghihintay na muling mapansin at bigyan ng panibagong pagkakataon. Kaya habang bumabalik ka sa iyong araw-araw na gawain, maaring sa isang tasa ng kape sa umaga o sa katahimikan ng gabi, naway maalala mong ang pagmamahal tulad ng katapatan ay hindi kailangang sumigaw para maramdaman at pahalagahan. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, sana'y ibahagi mo rin ito sa iba. Baka ang isa sa mga taong mahal mo ay kailangang marinig ito higit pa sa iyong inaakala. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood mula sa mundo. At kung naniniwala kang ang mga hayop ay karapat dapat mahalin, hindi pahirapan, pindutin mo ang subscribe button. Marami pa kaming mga kwento ng kahulugan at pag-asa na gustong ibahagi sa iyo at napakahalaga ng presensya mo sa aming komunidad. Naway tumanggap ka ng mga biyaya saan ka man dalhin ng iyong paglalakbay at naway manatiling bukas ang puso mo sa lahat ng nilalang na hindi man makapagsalita ay nakakaramdam ng lahat ng emosyon gaya rin natin.